Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so maraming salamat, Reyna. Mapagpalang oras po sa ating lahat. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon dito sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino, sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita del Rosario, Baltasar. At binabati ko po ang ating kapatid na nasa ibang bansa na si Prinsesa Claribel Baltasar,
at ang aking ina na si Reyna Shirley Del Rosario. Pagpalang oras po sa inyo dyan, Prinsesa at Reyna. Yan. Okay, so bago po kami magpatuloy, isang pasasalamat, pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambunanza. At ganoon din po sa aming mga 5 spiritual mothers at sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunanza, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa lahat po ng mga 12 at sa aming hari, Adolfo B. Riambunanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat po ng mga 12 tribes at sa lahat po ng mga 12 apostoles sa mga Board of Directors sa buong Pilipinas mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom at ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to puro. At sa lahat po ng mga prinsipe at prinsesa. Okay, so, mapagpalang oras po sa ating lahat. So, sa gabi ito, naririto naman po kami upang ipahayag sa inyo yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Yan, na ito ay sinalita pa ng Diyos sa talinhagang salita na walang ibang nakapagbigay ng kahulugan liban lang ang aming mahal na kilang guro, mahal na Hari Philemon Ondok Riambunanza, na ang gusto ng Diyos ay ipahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Okay, so sa gabing ito, ako lang po ay magbibigay ng pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat yung kaharian na itatayo sana ng ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel, subalit hindi man ito tinanggap, kaya yung kaharian ay inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayan. Kaya ngayon ay papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan na mababasa sa Isaiah 2:4. Basahan. So, ganito po ang sinabi. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga subsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. Ang tabak, sudsod, sibat at karit. Ito po yung talinhagang salita or parables kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga.
mga kapatid. Kaya nga, kung ating babalikan sa taong 1935, yan, 1935. Ang tanong, sino ang president sa taong 1935? So, walang iba, si Manuel Quezon. Si Manuel Quezon, siya ang presidente sa taong 1935. Si Manuel Quezon ay nagtatag ng batas, mga kapatid. Ito ay Article 1, Article 1, Section 4. Ano bang ibig sabihin yan, mga kapatid? Na ang ibig sabihin ay ang bansa or bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. Yan po ang nakasaad sa isibatas ng ating Manuel Quezon na Article 1, Section 4. Ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa, mga kapatid. Kaya lumipas ang 35 years o siyam na nga presidente. Yan. 35 years. Kung ating idagdag, ang sukat ay 1970. Yan. 1970. Ang tanong, sa taong 1970, sino po ang naging presidente sa bansang Pilipinas? So, walang iba. Ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Siya ang naging presidente sa bansang Pilipinas sa taong 1970. Pangulong Ferdinand Marcos. Ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ay ipinagpatuloy yung batas ni Manuel Quezon na Article 1, Section 4. Subalit, ito ay kanyang renevise sa Article 2, Section 3. Nang ibig sabihin ay ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. Kaya ang tanong, natupad po ba? Natupad, mga kapatid. Sapagkat ito, dalawang presidente ang nagtatag kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya lumipas ang 2 taon, kung ating susukatin, is 1972. Yan. 1972. So, sa taong 1972, ano po ang naganap
sa taong 1972 mga kapatid. So, ipinatupad po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. Yan. Na ang ibig sabihin ay ipinakumpiska yung mga armas na mga walang lisensya upang matupad ang hula sa banal na kasulatan ng taba, sudsod, sibat at karit. Ipinakumpiska ang mga armas na walang lisensya at ito'y ipapatapon sana sa gitna ng dagat, mga kapatid. Subalit, nakita man ito ng ating First Lady Ginang Imelda Marcos na ang armas na kumpiska ito'y pawang matitibay at makikinang. Kaya yung mga armas na yaon ay ipinabalik sa tunawan ng bakal upang matupad ang hula sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Na yung mga armas na yan ay ginawang tabak. Ang tabak ay maging sudsod, sibat at karit. Ang tanong, saan ito ginagamit? Sa bukid. Yan. Ginagamit yan sa bukid na magpasa hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin sa mga ating mga bukirin, mga kapatid. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas, hindi po ako nahihiya or matatakot na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Mga kapatid. Okay, so ito po ang aking tinalakay sa gabing ito na aming paulit-ulit na ihahayag sa inyo upang inyo ring maunawaan ang aming ibinibigay o ipinapahayag sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas. Kaya sa bansang Pilipinas, ito yung bansa na hinirang ng Diyos na muling pagtatayuan ng kanyang kaharian. Ito yung huling kaharian, mga kapatid, na itatayo ng Diyos. Kung tinanggap lang sana ang ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel, hindi man ito tinanggap. Kaya yung kaharian ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, maghanap kayo ng bansang nagkakabunga, mga kapatid. Liban lang ang bansang Pilipinas. Nagkabunga sa taong 1500. Yan. And 23. Bansang nagkakabunga. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas, mga Pilipino, na dito muli
itatayo ang Diyos ng kanyang kaharian sapagkat ang bansang Pilipinas ay ito yung binigyan ng Diyos ng pagpapala. Ano pa? Yung kaharian ng Diyos. Ano pa? Yung lahat ng mga kayamanan na ipagkaloob sa kanyang mga anak, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa lahat po ng aming tagapakinig at taga-subaybay ng aming programa na programa ng Diyos na kaharian ng Diyos na isinigaw pa ito ng aming mahal na dakilang guro. Mahal na Hari Filemon Ondok Riambunansa. Na isa rin po ako sa pinili ng Diyos na tagapaghayag ng kanyang salita. Mga kapatid, sapagkat ayon po sa banal na kasulatan sa Episo 4:11. Basa nga, pray. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Tuloy. Sa 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yun po ay kinatawan ni Kristo na mula apostol hanggang sa mga guro, mga kapatid. Na isa rin po ako sa nakaintindi sa katuruan ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filemon Ondok Riambunansa. Kaya maraming salamat sa ating lahat at higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filemon Ondok Riambunansa. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, at sa aming Hari Adolfo B. Riambunansa, at sa aming masigasig na Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutong. Kasama ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutong. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At ibibigay ko naman po upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa
kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.